Hello, hello. Isa pong mapagpalang araw sa lahat ng tagapakinig at nagsusubaybay sa ating pag-aaral patungkol sa Book of Matthew about sa katuroan ng Panginoon patungkol sa kaharian ng Diyos. Nawa sa mga oras na ito, anuman po ang inyong sitwasyon, kayo po ay mapuspos ng banal na espiritu at samahan tayo ng banal na espiritu sa pag-aaral ng kanyang mga salita at hindi lamang tayo makinig, kundi matuto tayong sumunod sa kalooban ng Panginoon. Sa ating pong pagpapatuloy, tayo po ay nasa Book of Matthew, chapter 7, at tayo po ay nasa huling verse na ng ating mensahe. At ang bersikulo ay matatagpuan sa verse 24 hanggang 29 ng chapter 7. No? At maaari po sa sunod nating pag-aaral ay nasa chapter 8 na ito. So I'm very excited and I'm very grateful sa patuloy nating pag-aaral at pagtangkilik ninyo po sa ating mensahe. Ang title po ng mensahe natin ay Ang Bahay na Itinayo sa Bato. Ano po ba ang klaseng bahay na inyong kinabibilangan o kinatitirikan ng inyong bahay? Ito pa ay gawa sa nipa, gawa man ito sa bato, ito man ay sa condominium. Actually, at the back of my background, ay ito po ay isang condominium. Isa po itong building na natapos naming project ng aking kapatid. I'm so grateful and thankful. Marami pong decorations, napakaganda. Pero ano po ba ang mahalaga? Ang nakikita ng mata o ang mga bagay na hindi nakikita ng ating mata? Sa aking pong introduction, tayo po ay tinawag na mga espiritual na mga Levites, no? Sa mga anak ni Jacob o ng buong Israel, meron pong Levita o Levite tribes kung saan sila po ang nakatalaga sa asikaso ng mga ritual at ng pagsasakripisyo, paghahandog sa loob ng templo. Ito po ang mga Levites o mga Levita. At sa ating panahon ngayon, tayo po ay tinawag ng mga espiritual na Levita sapagkat tayo ay tinawag din ng Diyos upang sumamba sa Kanya, magbigay ng serbisyo or mag-serve sa Kanyang kaharian para sa Kanya at para lamang sa Kanya. No, ibig sabihin, wala na pong ibang Diyos na dapat nating sambahin at dapat nating yukuran ng ating mga tuhod. Ngunit, madalas po sa araw-araw nating buhay, tayo po ay mas naglalaan ng mas malaking panahon at oras sa mga bagay na walang kinalaman po sa spiritual na bagay tulad na lamang ng social media or cellphone. Ilang oras po ba tayo gumagamit ng social media, panonood ng TV, pagsuscroll ng ating mga Facebook, YouTube, panonood ng movies? Ilang oras at panahon tayo sa mga estudyante sa pag-aaral mula po umaga hanggang hapon. Paghahanda para sa kinabukasan, ito po ay mas lalo nating pinag-iisipan kung anong yung mga dapat nating gawin sa susunod na araw at kung paano tayo umunlad sa buhay. Higit sa lahat para sa ating pamilya at sa iba pang bagay. Ngunit ito po ba ay may kinalaman sa espiritual na bagay? Tayo po ba ay nag-isip ng mga bagay na pang-espiritual kung paano tayo lalago? Paano natin mas lalong magiging intimate ang ating relasyon sa Diyos, sa pananalangin, sa pagbabasa ng Biblia, o sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. Di ba po, konti lamang at minsan hindi nga natin naiisip. Mga kapatid, hindi po natin mapipigilan ng physical na bagay ang mga espiritual na mga bagay na darating. Katulad ng mga hangin na hindi nakikita, mga bagyo, hindi po ito kayang lutasin ng siyensya. Later on po, gusto ko pong ibahagi sa inyo ang mga simbolo ng mga sakuna ito, mga problemang ito sa buhay ng tao. Paano ba dapat tayo maghanda at gaano
katibay ang iyong pundasyon o ang iyong pananampalataya. In point number one, ang pundasyon dapat po ng ating pananampalataya ay si Jesus. Si Jesus ang walang hanggang pundasyon ng ating pananampalataya. Hindi po ang ating sarili, hindi po ang tao, hindi po ang ating sitwasyon o ang environment natin. Tanging si Jesus lamang. Si Jesus ang ating Kristo. No? In Matthew chapter 16 verse 13 to 16, marami po ang hindi nakakilala kay Jesus. Kilala lamang nila si Jesus sa kanilang pangangailangan. Kilala lamang nila si Jesus dahil sa kanilang pag-correct sa kanilang mga kamalian. Kilala lamang nila si Jesus dahil sa mga mirakulo na kanilang nararanasan. Ngunit anong po ang sinasabi ng Biblia? Si Jesus ang Kristo. Ibig sabihin, siya po ang Kristo na siyang naging tunay na pari. No? Siya po ang pari, siya po ang bato ng ating kaligtasan. No? Sabi po sa Exodus 12:13, sa panahon na ang mga Israel ay nasa ilalim ng pangaalipin ng masamang paraon, ito po ay simbolo ni Satanas, tanging sa dugo lamang ng tupa o sa dugo ni Kristo tayo po ay napawalang sala saan sa ating kasalanan at kamatayan. Mga kapatid, si Jesus po ang bato ng ating kaligtasan, ang matibay nating bato. Wala pong kaligtasan labas kay Hesus Kristo. Siya po ang bato ng katotohanan at ang daan. Siya ay nangako na hanggang sa dulo ng mundo. Bagamat po ang panahon na ito ay puno ng kahirapan, kapahamakan, mga sakit, karamdaman, kaguluhan, kadiliman, ngunit ang pangako ng Panginoon sa verse 20 ng chapter 28 ng Matthew, na hanggang sa huli, hanggang sa wakas, siya ay sa atin. Mga kapatid, kasama mo ang Diyos sa iyong buhay, ano pa man ang iyong sitwasyon sa mga oras na ito. Siyang apo ang bato ng bato ng kapangyarihan. Kung si Darna ay may bato na nilunok para magkaroon ng superpower, tayo po ay mayroong bato. Yun po ay si Kristo. Siya po ang tunay na hari na siyang wawasak sa gawa ng ating kaaway na si Satanas. He will crush his head under our feet. Mga kapatid, tayo po ay may ganitong klase ng kapangyarihan. Hindi po tayo mahinang klasing tao. Hindi po tayo isang ordinaryong membro na nagsisimba lamang tuwing linggo, kundi tayo po ay may kapangyarihan na magwasak sa gawa ng dyablo. Sa ating mga miyembro sa mga oras na ito, kung kayo ay napanghihinaan, kayo ay nawawalan ng loob, si Jesus ang bato ng kapangyarihan. Ibig sabihin, tulad ni Darna, nilunok niya ang bato. Gayon din, tanggapin mo si Jesus at siya ang iyong magiging kapangyarihan. Kapangyarihan para paglabanan kahit ang kasalanan, kahit ang mga maling gawain, kahit ang mga kahinaan. Si Jesus po ang walang hanggang pundasyon ng ating pananampalataya. Wala na pong iba. Ayon po sa Matthew 16 verse 17 to 19, sinabi ng Panginoon na napagpala kayo, umapalad kayo sapagkat ito ay nahayag sa inyo ng banal na Espiritu na makilala kung sino si Jesus. Si Jesus po ay position, hindi po ito isang apelyido, but ito ay isang position, isang katungkulan, isang authority na may kapangyarihan. Ano po ang authority or blessing na meron po tayo? Ang pagpapala po ng simbahan. Sabi ni Jesus, upon this rock I will build my church. No? Ikaw ay magiging isang matibay na bato na hindi mabubuwal. No? Ikaw ay pagpapalain na may kalakip na pagtatagumpay na kahit
mula sa sumpa ng Hades ay hindi mananaig sa iyo. Ikaw po ay wala na po sa sumpa. Kayo po ay wala na po sa sumpa ng karamdaman, sumpa ng kapahamakan. Kayo po ay malaya na mula doon. Ayon din po sa verse 18 to 19 na ang kasusi ng kaharian ng langit ay pinagkaloob sa atin. Ibig sabihin, kung tayo ay kakatok at siya'y magbubukas ng pintuan ng mga pagpapala at mga kasagutan. Ibig sabihin, manalangin po tayo. I challenge you this year to pray more so that you can receive more answers sa inyong buhay. Magtakda po kayo ng oras, panahon ng pananalangin. Subukin ninyo ang Diyos sa inyong mga panalangin. Ang marami pong beses sa aking buhay, ako rin po ay may mga panalangin at ipinapaalala ko sa Panginoon, Lord, ikaw ay may lalang ng langit at lupa at walang bagay na imposible sa iyo. Sa aking sitwasyon, sa mga oras na ito, nanampalataya ako, no, na mapagtatagumpayan ko ang lahat ng ito. In Jesus' name, and that's the time I have peace. Meron na po akong kapayapaan. Ito po ang pagpapala ng mga taong may Kristo sa kanilang buhay. Maging masaya po tayong anak ng Diyos. Amen? Dito po sa verse 24 to 27, nabasa po natin, sinabi ni Jesus na may dalawang klase ng tao. No? Ang dalawang klase ng nakikinig. Ibig sabihin, may mga tao pong nakikinig ng mensahe, maari po sila ay sa loob ng simbahan o matagal na. Ngunit iba po ang kanilang aplikasyon sa mensahe. Hinalintulad ng Panginoon na isang matalinong tao ang nakikinig kung ginagawa niya ito sa kanyang buhay. Pag-isipan natin sa huli nating pinag-aralan last Sunday na hindi lahat ng tumatawag na Panginoon, Panginoon ay kilala ng Diyos. Gusto ba nating sabihin ng Panginoon hindi kita kilala? Sapagkat hindi natin sinasagawa ang kanyang kalooban sa buhay natin? Sa mga oras na itong makinig ka at hindi ka lamang makinig, kundi isagawa mo ito. Ang taong ito ay isang taong matalino. Isa siyang bahay na may pundasyon sa bato. Sinabi ng John 14 verse 15 na kung iniibig ninyo ako, tuparin niyo ang aking mga pag-uutos. Hindi ba nararapat na sa ating pagsunod at pananampalataya kay Jesus, dapat nating sinusunod at ginagawa ang kanyang kalooban? 1 John 5 verse 3, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay tumutupad sa kanyang utos. Tunay niyo bang mahal ang Panginoon sa inyong buhay? Kung tunay mo siyang mahal, minamahal mo ang kanyang minamahal. Ginagawa mo ang kanyang kalooban. Kaya kung may mga bagay ka na hindi karapat-dapat na ginagawa, hindi nakakapagpasaya sa Panginoon, sa pangalan ni Jesus, kailangan mo nang tigilan ang mga bagay niya sapagkat si Satanas ang natutuwa, no? Katulad ng pride, pagiging mayabang, no? Yung mga buhay na hindi nararapat sa Panginoon. Sinabi ng Panginoon na ang mga tao o taong hangal ang nagtayo ng bahay sa buhanginan. Would you imagine kung ikaw ay magtatayo ng isang bahay, gusto mo ba sa buhanginan ka magtayo? Ang tawag dito ay ang mga taong nakikinig ngunit hindi nila sinasagawa ang utos ng Diyos. Ang tawag dito ay hangal. Luke 9 verse 57 to 62, sa pagsunod sa Diyos, nararapat lamang na wala tayong mga pansariling mga kadahilanan. Dito po sa kwento ni Jesus sa Luke chapter 9, 57, 62, mayroong isang tao na gustong sumunod sa Panginoon ngunit marami siyang dahilan. Gusto niya pang ilibing yung kanyang kapatid, gusto niya pang balikan ang kanyang kamag-anak o kapamilya. Sinabi ng Panginoon,
Ang sino mang susunod sa akin at panay na lingon ng lingon na hindi karapat-dapat sa kanyang kaharian. Dapat po sa pagsunod natin sa Panginoon, wala po tayong dapat dinadahilan. All we need to do is say yes and obey. Matapos nating marinig ang salitang ito, sumunod po tayo at wala na pong katanungan. Huwag na po tayo magsabi ng mga dahilan, Panginoon, hindi na po, hindi ako pwede, o sa susunod na lamang, o mayroon pa po akong gagawin saglit lang. Diba? Yung mga bata ngayon, saglit lang. Ito po ay mga hangal, sabi ng Panginoon. Ang tunay na umiibig sa Panginoon ay sumusunod at gumagawa ng kanyang kalooban. Anong kalooban ng Panginoon? Sumunod kay Kristo. Ma-enjoy natin ang ating pagpapala bilang mga anak ng Diyos, ang background ng kaharian ng Diyos, at ang tunay na sumusunod ay ginagabayan ng banal na Espiritu sa kanyang buhay. Ibig sabihin, ano man ang kanyang ginagawa, naniniwala siya na ito ay patnubay ng Panginoon. Bagamat minsan, mahirap, ngunit sumusunod sila. Ito ang gusto ng Panginoon. Ito ang tunay na umiibig. Number three, ang buhay na itinayo sa bato o ang bahay na itinayo sa bato. Ang bato po ay isang simbolo ng matigas, matibay, at hindi basta na tatanggal. Mga kapatid, ang buhay ng anak ng Diyos ay hindi po isang bed of roses, sabi nga nila. Meron pong realidad ng problema. We need to acknowledge that there are problems. Merong limitation sa buhay natin. Merong mga kakulangan. We are not perfect. We are sinful in nature. No? Tayo ay makasalanan. Nagkakamali tayo. We said today, but tomorrow we don't. O hindi natin maalala. Kaya naman, sabi ng Panginoon sa verse 25, susubukan ng ating pundasyon sa pamagitan ng mga lalakas na ulan, baha, o binabayo ng malakas na hangin. Ito po, mga kapatid, ay sumisimbolo sa mga problemang darating sa buhay ng mga anak ng Diyos. Ang problemang ito ay maaring hindi natin inaasahan, hindi natin in-expect, at hindi natin kagustuhan. Ngunit kung meron kang pananampalataya na nakadikit, nakatayo sa isang matibay na bato, yun ay si Kristo. Tiyak na mapagtatagumpayan mo ang lahat ng mga problema. Gaano man ito kalakas. At sasabihin sa iyo ng mga kapatid, ng iyong mga kapitbahay, tunay ka ngang may pananampalataya sa Diyos. Gusto mo ba yun marinig sa iyong mga kapatiran? Tumindig ka kay Kristo. Ikaw ay maging matibay. Huwag mong laanan ng pansin ang mga bagay na pisikal. Of course, kailangan po natin tulad po, ang buhay po ay parang isang pagpapatayo ng tahanan. Tayo po ay nag-aaral, nagtatrabaho, parang pinapagawa natin yung bahay. Ang concern natin kung paano mapapaganda ang bahay, anong bintana, anong pintuan, anong sanang sala, sanang CR. Ngunit, dapat ba nating paglaanan ng pansin yun o ang pundasyon sa simula? Yung mga bagay na hindi nakikita ng mata, yun ang dapat nating paglaanan. Huwag po tayong madaya sa mga bagay na nakikita ng ating mata. Open your spiritual eyes to see spiritual things, to see your blessing, to see who you are and who is God. Huwag kayong madala sa inyong emosyon, bugso ng damdamin, higit na mas malakas ang ating pananampalataya. Sinasabi ng iba na hindi pwede, hindi mahahati ang dagat, hindi malilipat ang bundok, hindi hindi kayang mag-provide ng Panginoon ng tubig sa disyerto, hindi kayang itigil ang araw sa pag-ikot. Mga kapatid, gaya ng Panginoon kung ikaw ay may pananampalataya. Si Jesus ang ating Kristo. Amen? Siya ay mas malakas
kaysa problema natin. Si Jesus ang matibay nating bato. Itindig natin ang ating bahay, ang ating pananampalataya, ang ating pag-asa sa Kanya. Bilang konklusyon po ng mensahe, I really love this verse, Second Timothy or Second Samuel chapter 22 verse 1 to 7. Kayo po ay magbigay ng panahon para pagbulay-bulayan ng salitang ito. Ngunit sa verse 3 po na aking nabasa, dito po ako mas lalong higit na natuwa at na-encourage. Si Kristo ang aking tagapagligtas, ang matibay na muog ng aking sanggalang. Si Jesus ang bato, ang aking kanlungan, ang aking kalasag at tanging kaligtasan. Siya ang aking pananggalang, sa marahas ay siya kong tanggulan. Amen? Jesus is our Savior. Kaya kanyang iligtas. Jesus is our strong tower, our refuge, ang ating dalampanan. Siya ang matibay na bato na ating mapagtataguan, mahanapan ng kalakasan. Siya ang ating shield. He will protect you even sa inyong mga kaaway. Siya ay magdadala ng kaligtasan. Bagamat wala ng pag-asa, ngunit siya ang ating tagapagligtas. Amen? Siya ang ating kanlungan. I pray and I bless you, brothers and sisters, that through this message, nawa ang ating future, ang ating buhay, ang ating pamilya, ang ating sarili ay maitayo sa tunay na pundasyon. Yun ay ang bato na si Kristo. God bless you and see you next time sa ating pag-aaral ng mensahe muli.